Bakit inuna pang tayuan ng pabahay ang minimum wage earners sa halip ng mga homeless? Yan ang tanong ng mga senador sa plenary debates tungkol sa budget ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng administrasyon, target na makapagbigay ng 3.2 million housing units bago matapos ang termino ng Pangulo. Pero ang mga unit nasa mga condominium pala at kakailanganin ng higit 4 na trilyong pisong pondo. Paalala ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, pangunahing mandato ng ahensya na tulungan ang mga walang tahanan. Kinastigo rin ni Senador Cynthia Villar ang programa. Yung inyong condominium na pinopropose, it's not for the poor and the homeless. It's for the middle class. Our priority should be the poor and the homeless. Kilala sa real estate business ang pamilya Villar. Anya, hindi kaya ng mga talagang mahirap na magbayad ng 4,000 piso kada buwan para sa mga condo unit. Sagot naman ni Senador Risa Ontiveros na siyang dumedepensa sa DSUD budget, 2,600 pesos lang ang monthly amortization at target pang ibabayan sa 1,500 pesos. Pero giit ni Villar, President na Yun that's the problem. Yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Imagine natin, Mr. President, from homeless, ang unang housing unit na bibigay sa'yo, condominium concept na. It's too complicated. Sinusugan niya ng iba pang mga senador, anila may association dues pa sa mga kondo. Hiniling ni Villar sa DSUD na hayaang mamili ang mga benepisyaryo kung gusto ba nila ng kondo o lupa sa mas mababang halaga. Sang-ayon naman daw dito ang DSUD ayon kay Ontiveros. Sa huli, deferred o ipinagpaliban ng approval ng panukalang higit 6 na trilyong pisong budget ng ahensya dahil marami pang tanong ang mga mambabatas tungkol sa programang pabahay ng gobyerno. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.